complementary degrees, ang equal is 90. Tapos, binigyan ka ng 45 degrees. So, ilang degrees pa yung kailangan mo para makuha mo yung 90, which is the complementary angle. So, ayun, mga ganun yan yung type of questions na makikita nyo sa okay, next. Ayan, so another thing to remember sa conversion is this one. So, ayan, so 360 degrees is equals to 2 pi radians. And then 180 degrees is equal to pi radians. Ayan, tapos 1 degree is equals to pi over 180 radians. And then 180 over pi degrees is equals to 1 radians. Ayan. So, alalahanin nyo na din to kasi baka lumabas siya sa analyzation part. Okay. Next, ito, yung formula. Ayan, formula. Dito tayo niyan magkakatalo-talo. Hanggang ngayon ba, ina-allow pa yung index card? Nag-index card pa ba kayo sa mga exams nyo? Alam, hindi kayo nag-index card? Totoo ba? O, hindi kayo nag-index card? Wala. Totoo? Hindi kayo nag-index card? Bakit? Kanino idea na ipatanggal yung index card? Kasi nung kami noon, ay sa bagay. Hindi, kasi kami noon kasi, during exams, midterms and finals, pinapayagan kami magdala ng index card. Tapos nandun na lahat yung mga formulas. Ganon. So, pero merong limit yon. Like for example, 3 index card. Dapat pagkasya mo na lahat dun yung mga formulas na kailangan mo. Tapos hindi kayo pinapayagan. OMG. 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 Ayun. Okay, sige. Calculator. Siguro pinapayagan kayo mag-calculator, no? Scientific calculator. Diyos ko, pag yan, pinatanggal pa nila, wag na tayo mag-remedial. Ayan. So, okay. So, if calculator, hindi, ganun din kasi. Kahit naman may calculator ka, if hindi mo alam yung mga formulas. So anyways, punta na tayo dito sa radians and degree. So dalawa lang yung formula dito. Kapag radians ang hinahanap, degree, automatic yung nasa taas. Tapos, kapag naman degree yung hinahanap, radians yung automatic nasa taas. Ayan. So, sa exam niyan, kagaya siguro nung exam namin dati, maraming ganitong part. Maraming ganitong questions. Ayan. So, yan, pakatandaan yung formula na yan. No? Isa lang siya sa mga pinakamadadali. 180 degrees over pi radians and then pi radians over 180 degrees. Ngayon, if marunong kayo mag-calculate, which at this point, siguro naman lahat tayo, madali na lang yung buhay nyo kasi i-input nyo na lang. Mag-i-input na lang kayo sa calculator. So, yeah, so let's now tackle some examples. No? So the first example is 98 degrees. Okay. So 98 degrees, yan yung given. So automatically need natin siya i-convert into radians. Tapos, check ko lang kung gumagana ba ito. Ayan. Nakikita nyo ba to or ano lang? Or ako lang nakakakita? Hindi, nakikita nyo naman. Okay, sige. Paano ba to? Okay, ganito na lang. Ano kasi yung formula? Take down notes ko lang kasi ako mismo hindi ko minemorize to eh. Kaya nagulat talaga ako ba't di kayo nag-index card.
then pi radian over 180 degrees. Ayan. So, ito pa pala. Nire-require ba yung solution sa inyo? Hindi naman. Like, ano? Okay. Yan. Buti naman. Ayun. Kasi mahirapan kayo kung required pa ng solution, may calculus naman. So anyways, ayan. So sa pagko-convert, multiplication lang, directly multiplication. So for example is, yan, yung unang example natin is 98 degrees. So ang formula na gagamitin natin, dapat 98 degrees yung given, kuha natin yung radian. So ang formula na gagamitin natin is yung una, 180 degrees over pi radians. So, ang gagawin nyo lang dyan is, tanga, mali. Ayan, degree. So, radians ang kukunin. So, ganito nyan siya. Ang given is 98 degrees. Ganito nyo siya isusulat. So, 98 degrees times yung formula, which is pi radians over 180 degrees. Ayan. So, ang gagawin nyo lang dyan is directly nyo i-input sa calculator. Ayan. So, 98 times pi over 180. So, ang sagot dyan, if radians, is 49 over 90 pi. If radians, no? Tapos, if naman ni-require niya, kunwari, decimal point, or if decimal point yung nandun sa choices ninyo, ang sagot dyan is 1.71. Yan, 1.71. Ayan, so isa to sa mga lessons na pinakamadaling i-gets, no? Yung conversion. So, ayan. So, aralin niyo yan, tapos aralin niyo din siya i-input sa calculator. Ayan. Tapos, proceed tayo dun sa radians if want nyo. So, sa radians, same method lang. Iibahin lang natin. So, sa radians, same method lang. Multiplication, ibahin lang natin yung formula na gagamitin. So, pi over 7 radians and then times yung formula. Wait lang. So, pi over 7 times yung formula na 180 degrees over. Ayan. So, ganyan lang din yung itsura niya. Tapos, i-input nyo lang din yan sa calculator. So, lahat naman ba kayo merong scientific calculator? Kasi if wala, pwede naman kayong manghiram sa mga kuya nyo. Sabihin nyo lang kami kaagad para madala yung calculator. Ayan, so yung answer dito is, sabi ng calculator, 25.71 degrees. Kasi radians yung given, so ang sagot is degrees. Ayun lang. So, pwede nyo answerin yung 120 tsaka pi over 8. Ayun. Okay. So, any questions about sa conversion ng radian and degrees?
Any questions about sa conversion ng radians and degrees? Okay, wala. Ayan. Tapos, if for example, may nasabi akong tingin nyo mali, no? Kasi last year pa, last year pa yung last na encounter ko sa subject na to. So, if may nasabi akong mali or tingin nyo need i-correct, raise lang kayo ng hand, no? Para ma-relay natin yung tamang information. Ayan. Kasi kahit ako naman, i-admit ko naman if mali siya. Ayan. So, next tayo. Trigonometric functions, the unit circle. Itong first part, which is the angle between two lines, memorize nyo lang here yung formula. Ay. So, ayan, i-memorize nyo lang dyan yung formula. Pero kasi nung kami, hindi naman pinocus to. Like, dinaanan lang siya. Pero if lalabas man siya dyan sa inyo, no, ang gagawin nyo lang is use the formula. Yun, use the formula. And yung formula is yun nga, yung tangent theta is equals to the absolute value, ayun. So yung dalawang lines dyan, yung dalawang straight lines dyan, ito, yan, saka ito. Ang tawag dyan, absolute value. Meaning, ang kino-consider natin is yung number. Hindi natin ko-consider yung sign, kung negative ba siya or positive. Magpo-focus lang tayo dun sa number. So, again, yan yung formula. So, M1 is M1 minus M2, 1 plus M1 times M2. Ayun. Yun lang. Ayun, yun lang. So, substitution lang siya. Tingnan ko if may example ako here. Example ba ako? Wala akong example. Okay. Yeah, wala akong example, pero okay. So, wala akong example, pero sige, mag-on the spot na lang tayo. Ayan. So, most probably niyan kasi, ang ibibigay sa inyo is ordered pairs. So, for example is 1 tsaka 1. Ang tawag dyan is ordered pairs. Ngayon, pag sinabing angle between two lines, if sinabing angle between two lines, ang gagawin nyo lang is, isa-substitute nyo yan. So, yung unang 1, ito yung 1. Tapos yung pangalawang 1, ito yung 2. Okay? Tapos, substitute nyo lang. So, yung formula natin is tangent theta absolute value equals the absolute value of M1, yung 1, minus yung 1. Wait lang. Pangit pala yung given natin kasi magzi-zero siya. And hindi pwede yun. So, palitan natin yung other one ng... Palitan natin yung 1 ng 2. Tapos, 1 plus 1 times 2. Ayan. So, ganyan yun yan. Tapos, solve nyo na lang. So, 1 minus 2 is negative 1. Tapos, PEMDAS, unahin natin yung parenthesis. So, 1 plus 2. So, yung magiging answer niyan is negative 1 over 3. Tapos, ang sabi is bawal yung, since absolute value siya, tanggalin na natin si negative since nga absolute value siya. So, ang final answer niyan dyan is 1 over 3. Ayan. So, ganyan lang siya.
Okay, next. Ito, si Pythagorean theorem. Si Pythagorean theorem. Si Pythagorean theorem, hindi niya kayo lulubayan hanggat meron tayong math. Ayan. So, si Pythagorean theorem, kasama nyo siya hanggang next term. Yeah, hanggat meron tayong math subject, kasama nyo si Pythagorean theorem. Ayan. So, ano ba si Pythagorean theorem? So, si Pythagorean theorem, ayan yung formula niya. A squared plus B squared equals C squared. Ayan. Tapos, yung C, siya yung hypotenuse. So, sa Pythagorean theorem, applicable lang siya sa right triangle. If yung triangle, hindi siya right triangle, hindi siya pwedeng gamitan ng Pythagorean theorem. Okay? Tapos, ano ba yung mga parts ng isang triangle? So, meron tayong 3 parts ng isang triangle. Ayan, ito, yung mga symbols nila is A, B, and C. Yan yung basic symbols. So, automatically, yung pinakamahaba na side, siya lagi si C. Okay? Tapos, yung angle, opposite. Yeah, yung angle, opposite ng hypotenuse, siya yung opposite. So, this time, ang opposite dito is si A. Tapos, ang adjacent angle ni A, meaning yung katabing angle ni A, is si B. So, hypotenuse, opposite, adjacent. Ayun. Tapos, another thing is, C is the hypotenuse. Tapos, yung A and B is, sila yung mga legs. Tawag natin sa kanila is legs. Okay. Tapos, ang gusto lang sabihin dyan ni Pythagorean theorem, no? Yung size nung dalawang legs, kapag in-square mo is equal doon sa size ng hypotenuse. Yun lang naman yung ibig sabihin ni Pythagorean theorem. So, isa to sa mga formula na wag niyong kakalimutan kasi importante siya, no? Ayun. So, next tayo. So, eto, may ganito din yan sa exams nyo. So, ang example na to is word problem, no? So, sa exams nyo niyan, it's either meron lang triangle, like merong illustration na triangle, tapos nandiyan yung mga parts, tapos merong isang nawawala. So, it's either ganon or word problem siya na kailangan pa ng analysis. Okay, so presented here is a word problem. So sabi niya dito, Shane marched 3 meters east. Ayan, ito yung 3 meters east. And then 6 meters north pataas. How far is he from his starting point? So ang nawawala in this example is the hypotenuse. Ayan. So ayan, sabi nung solution, no? So isa to sa mga ways para mas mabilis nyo ma-analyze yung problem, which is mag-draw kayo ng right triangle or mag-illustrate kayo nung mismong word problem para mas mabilis nyo siya ma-identify. Para alam nyo kaagad kung ano yung nawawalang side. So in this case, ang nawawalang side is the hypotenuse. So, paano natin siya isa-solve? Isa-solve natin siya through the Pythagorean theorem. Ayun. So, ayan. So, balik tayo dito. Ayan. So, isa-solve natin siya through Pythagorean theorem. So, balik tayo dito. So, gamit tayo niyan ng symbol. So, meron tayong A, B, and C. And then, punta tayo dito sa drawing. So, si C is the hypotenuse. Tama? So, si C, siya yung nawawala. Hindi natin siya alam. And then, meron tayong 6 and 3 meters. So, si 6 and si 3 meters, automatic sila si A and B. So, in this part, no, sa naming sa kanila, kahit baliktarin nyo sila or kahit
kahit baliktarin nyo sila, like si A, siya si 6, and then si 3, siya si B, or the other way around, pareho lang. Since pareho naman silang leg, wala naman mababago dun sa result ng Pythagorean. Okay? So, ganyan lang siya. So again, yung ABC na to, galing siya sa Pythagorean theorem. Ngayon, paano niya natin siya isa-solve? So, substitution lang din. Substitution lang din. So, nawawala si C, and yung formula natin is, ang formula natin is, dito na lang banda. And then, ang formula natin is A squared plus B squared is equals to C squared. But this time, nawawala si C squared. So, ang gagawin na natin dyan is, i-manipulate natin. Or, para hindi kayo malito, ikabit natin si C sa harapan. Since siya yung nawawala. So, C squared is equals to A squared plus B squared. Pareho lang naman yan. Kaso, nilipat ko na si C squared para hindi siya nakakalito. Kasi, malilito kayo kung nandito sa kabila si C squared. Ngayon, ang gagawin lang natin dyan is substitution. So, C squared is equals to A. Ano ba yung A? A is 6 meter squared plus yung B, 2 meters squared. Yan. Dapat pala may parenthesis since exponent sila. Ayan. Tapos, same lang. So, pwede nyo i-plug yung dalawang to sa calculator para mas mabilis, or pwede din kayo mag-manual kung gusto nyo pahirapan yung sarili nyo. So, 60 squared is 36 m squared plus 4, 2 squared is 4. Tapos, yan, C squared yan. Ngayon, hindi pa tapos yan kasi ang hinahanap lang natin is C. Ayun, sa taas, ang sabi niya, C lang daw, hindi C squared. Ngayon, anong kailangan natin gawin para makuha si C? So, ang kailangan natin gawin para makuha si C is mag-square root. So, from C squared, i-square root natin siya buo. Ayan. Tapos, the square root of C squared, makakancel yung square root, pati yung 2. So, matitira na lang yan here is C. Ayan. Tapos, equal siya sa square root ng, pag-add nyo muna yung dalawa, 36 plus 4 is 40 meter squared. Ayan. Tapos, pwede na yan. Ngayon, if hindi ganyan yung given, like gusto niya talaga specific na square root, i-plug nyo na lang yan sa calculator kasi ipapakita din naman niya. So, i-plug nyo lang square root of 40, tapos lalabas na yung answer. Ayun. So, ganyan lang sa Pythagorean theorem. Tapos, ito naman, yan. Yan. Tapos, ito naman is, ito namang example na to is a little bit, may kailangan siya ng analyzation. So, yung given is rectangle, tapos nasa loob niya is triangle. Ayan. So, ang sabi niya dito, ang kailangan mong hanapin is yung corner R, and then yung corner S. So, para ma-solve mo yung problem na to, kunin mo muna yung hypotenuse ng side na to. Ayan. Tapos, pag nakuha mo yung hypotenuse nun, proceed ka para kunin yung side na to. Ayun. Anong oras na ba? Pero, ililive ko na lang siya as something na pwede nyong isolve on your own kasi very limited yung time na meron tayo. So, proceed na muna tayo.
Yeah, proceed na muna tayo. Kasi, yeah, very limited yung time na meron. So, proceed tayo. Eto na siya, no? Isa na to sa mga pinaka-ayokong part ng trigonometry. Trigonometric functions at any angles. So, ito, si SOHCAHTOA. Familiar tayo kay SOHCAHTOA? So, si SOHCAHTOA, hindi na siya mawawala sa trigonometry. Ayan. So, this is another thing, no, natatandaan ninyo, since wala nga kayong index card, wag na wag niyong kakalimutan si SOHCAHTOA. So, SOHCAHTOA means sine, opposite, over hypotenuse, tapos TOA, tangent, opposite over adjacent, tapos SOHCAHTOA. Ay, tama. So, tapos yung cosine, adjacent, and then over hypothesis. Tapos, i-memorize nyo din yung opposite nila. Opposite identity or opposite function. Like for example, ang opposite ni sine is si cosecant. And then ang opposite ni cosine is si secant. Tapos ang opposite ni tangent is si cotangent. So just by SOHCAHTOA, alam niyo na kaagad kung ano yung identity ng ibang function. Ayan. So, wag na wag niyo ding kakalimutan yan kasi gagamitin niyo siya probably sa exams niyo. Ayan. So, proceed tayo. Ayan. So, next part is this one. Ito naman, application siya ng SOHCAHTOA. So, ito, galing ko to sa PPT ni Sir Aldrin nyo, no? Ayan. So, ito galing ko siya sa PPT ni Sir Aldrin nyo. So, ayan lang. So, meron tayong figure here. Sabing, ito yung figure. Meron tayong given. Nawawala si hypotenuse, no? Tapos, meron tayong given na 4 and 3. So, ang una natin gagawin, hindi tayo pwedeng mag-proceed sa trigonometric function kasi may nawawalang value, which is si hypotenuse. So, ano yung kailangan natin gawin yan? So, ang kailangan natin gawin yan is, first, isolve muna natin si hypotenuse, kagaya ng method na tinuro ko kanina. So, this one is, ayan. So, kinuha niya muna yung square ng 3 and then 4. Tapos, katapos niya kinuha yun, i-solve niya lang. No? So, 3 squared is 9. Tapos, 4 squared is 16. So, 9 plus 16 is 25. Tapos, C lang yung hinahanap, kaya in square root siya. So, square root ng 25 is 5. So, meron na tayong value. So, 3, 4, and 5. Proceed na yan kayong kunin yung trigonometric functions. Okay? So, sa trigonometric functions, yun lang yung gagawin yung guide, yung SOHCAHTOA. So, for example, si sine. So, opposite is 3. Tapos, ang hypotenuse is 5. So, 3 over 5. Tapos, ganun lang. Ipa-follow nyo lang nun. Ngayon sa exams nyo yan, probably, ganito din yan yung setup. So, meron kayong triangle, tapos, merong isang part doon na nawawala. Tapos, each part ng trigonometric function, merong equivalent points. So, aralin nyo din yung part na to. Tapos, ito naman is yung ayun, same case lang, pero this time, ang nawawalang part, nasaan yung aking point? Ayun. Ang nawawalang part is yung opposite. Okay? Ngayon, para makuha natin yung opposite, ang alam kasi natin sa Pythagorean, ang kinukuha natin is hypotenuse, di ba? Ngayon, ang kailangan natin gawin is i-manipulate yung formula. Dahil given si hypotenuse, ganito yun yung magiging formula. So, meron tayong isang leg, which is si 5. Ito siya, si 5. Given siya dito. Kakabit mo lang. Tapos, meron tayong hypotenuse, which is si 8 squared. Itong part na yan. I-input mo lang din. Tapos, nawawala si opposite.
So, i-input mo lang din. Ngayon, punta na niyan tayo is i-squared natin sila both sides. So, 5 squared is 25, tapos 8 squared is 64. Tapos, proceed tayo. Ngayon, paano siya naging 39? Si 25, inilipat natin siya sa kabilang side. So, kapag naglipat tayo sa kabilang side, automatically, nagpapalit siya ng sign. So, from positive 25, magiging negative 25. So, 64 minus 25 is 39. Okay? Tapos, hindi pa tayo tapos doon. So, ang kailangan lang natin is the opposite. Kaso, si opposite may square. Hindi pwede yon. So, kailangan natin gawin yan is square. Ngayon, kapag in-square root mo yung squared, magka-cancel lang. Tapos, square root ng 39. Tapos, proceed kayo nun na kunin yung SOHCAHTOA. In this part, ang pinapahanap is si tangent. So, sa SOHCAHTOA, ang kailangan mong kunin sa tangent is si opposite and si adjacent. So, that's yung opposite, square root ng 39, and then yung adjacent na 5. Ayun. Oh my God, ang bilis naman ng oras. So, next part tayo. Ito, isa din to sa kailangan nyo i-memorize. Ayan. Kasi, ba't kasi wala kayong index card eh? Sana mas madali yung buhay nyo. Pero yan, kailangan nyo siyang i-memorize kasi may ganyang mga tanong yan. Like, for example, anong quadrant, parehong negative si cosine and si sine? May mga ganyang tanong yan sa exams nyo. So, need nyo to i-memorize. Yan. So, mga ganyan lang naman yan yung question. Or, bibigyan kayo, for example, na given is, or bibigyan kayo ng example na given, bibigyan kayo ng given na cosine and yung sine. Tapos, pareho silang negative. So, for example, ganito siya. So, kunwari, yung nasa problem nyo is negative, ano bang number? For example, ang binigay na problem sa inyo is negative 9. Example lang to ang binigay na problem sa inyo is, sige, magano lang tayo basic. Is negative sine at saka negative sine and negative tangent. Anong quadrant yung merong negative sign at saka yung negative tangent? So, balik lang kayo nun sa table. Tignan nyo lang dyan. Anong quadrant yung merong negative sign at saka negative tangent? So, yung una is ang answer doon is quadrant number 4. So, yung sign niya negative and then yung tangent niya negative. So, ayun. Need nyo din i-memorize yan kasi may ganyan most probably sa exams niyo. Next is yung trigonometric identity. So, eto na. Eto na yung ayokong part. Kasi, isa siya sa mga pinakamahirap na topic, pinakamahirap intindihin, at pinakamahirap i-discuss. So, trigonometric identities. I think dito din kayo most probably nahihirapan. So, ano yung trigonometric identities? So, ayan yung trigonometric identities na need nyo din i-memorize. Or, baka hindi na kayo nire-require ng index card kasi provided na yung formulas sa likod. Ngayon, if provided na yung formula sa likod, hindi din provided yung formula sa likod. Bakit ganun? Bakit ganun? Si Sir Bai lang talaga yung teacher niyo dyan? Si Sir Bai lang talaga yung teacher niyo dyan? Okay, if si Sir Bai lang, sige. Eto if si Sir Bai lang yung teacher niyo dyan, no? Tas hindi talaga siya hindi siya nag-require ng index card, like hindi niya kayo na-allow, and hindi nakasulat yung formula sa likod, no? Tama ba?
Okay. So, ito hindi ko mapa-promise, pero try ko siyang i-approach. Tas hingi ako ng tulong sa department natin para naman gumaan-gaan yung mga problema niyo. Ayan. Kasi dati sa amin gano'n, it's either index card or yung formula provided na sa likod. Ngayon if wala kayo nung both, parang ang ano naman. Pero yun 'no, try ko lang naman kung kaya ng powers ko. Kung kaya ng powers kong, magkabit nung formula dun sa likod, eh di better. Pero kung hindi, wala tayong choice, kailangan niyong i-review lahat. Ayun. So yun, ayun. Kailan ba ako nasa ayun, sa Monday siguro try ko siya i-approach. Ayan, so anyways, let's proceed sa reciprocal identities. So ayan 'no, just like nung sinabi ko, need niyo lang i-memorize yung mga need niyo i-memorize yung mga parts na 'to kasi hindi sila provided sa inyo. So meron tayong reciprocal identities, hindi ko na isa-isahin. Tapos meron din tayong ratio identities, hindi ko na rin isa-isahin 'yan 'no, kasi paubos na yung time natin. Tapos meron din tayong Pythagorean identities. Punta niyan tayo sa application. So, tatlo yung example ko dito kaso nawawala yung isa. Ayan, so ayan 'no, so prove natin yung identity 'no, na 1 plus cotangent over cosecant is equals to sine plus cosine. So, I think familiar naman na kayo sa process ng pagpo-prove ng identity, pero i-solve natin sila para ma-recap lang. Okay, so the first one wait lang. Ayan, so the first one is yung part na yan, di ba? So, we have 1 plus cotangent and then over cosecant. Yan. Okay. So, anong side yung tingin nyo pwede natin i-manipulate or pwede natin gamitin to prove the identity? So, at this part 'no, ang mapapayo ko lang sa inyo is the TAE method. Ang pangit ng pangalan pero gano'n kasi siya. TAE method, meaning trial and error method. So, if marami kayong time, puwede niyong i-solve both side. Tapos if nakuha niyo na siya sa kabilang if nakuha niyo na siya sa left side, yun na yung gamitin niyo. Kapag nakuha niyo na siya sa right side, yun na yung gamitin niyo. Okay? So, yun na yung best advice na mabibigay ko sa inyo, which is trial and error. Pero at this part, isolve natin using the left side. So again, yung given natin is 1 plus cotangent, um, cotangent A or alpha, pero palitan na lang natin siya ng theta. Tapos over cosecant theta. Ayun. So ito yung left side. Ang una natin gagawin diyan, eto 'no, ang una niyong ginagawa dapat kapag nagpo-proof ng identities, palitan niyo lahat ng identities with sine and cosine. Okay, so for example meron kang nakitang secant diyan, gawin mo yung kailangan mong gawin para maging siyang sine or cosine, para mas dumali yung buhay mo. Okay, so in this part meron tayong cosecant, and then meron tayong cotangent. So ang gagawin ko lang is ko-convert ko sila into sine and cosine. So balik tayo dun sa ayan, sa identities. So meron tayong nasaan ba yun? Ayan, so sa cotangent meron tayong again i-aano ko lang siya, i-substitute. So meron tayong 1 plus value or identity ng cotangent according sa identities is cosine theta over sine theta. Tapos gano'n din yung gagawin ko kay cosecant. Ngayon si cosecant, according sa formula, ang value niya is 1 over sine theta. So, ayan, napalitan ko na lahat from sine and cosine. Now, ano yung next step?
Ayan. So, para mas again, mapadali yung buhay nyo, gawin natin siyang multiplication instead of division. So, paano natin gagawin yon? So, same lang din. So, meron tayong 1. Copy nyo lang, cosine theta over sine. And then, i-reciprocal nyo lang yung denominator. So, from 1 over sine theta, magiging times sine theta over 1. Ayan. Tapos, proceed na kayo nun. So, ang gagawin lang natin yan dito is the cancellation. Cancellation ba? Tama ba yung pinagsasabi ko? Baka mali pinagsasabi ko. Pero, yeah. Tama naman. Tama naman. Tama naman. Oh, hindi naman tayo naliligaw. Oh, shucks, 2 minutes. Ayan. Tapos, ang kailangan nyong gawin yan dyan is 2 minutes. Pero sige. Yan. So, kailangan nyo lang gawin yan dyan is cotangent, cosine. Ay, hindi pala siya kasama dito. Wala. Okay. So, itong 1 na to pala, hindi pala siya kasama dito. So, separate pala siya. So, dito pala dapat siya. 1 plus cosine theta over sine. Ay, okay. So, 1 minute na lang. Unfortunately, di na natin siya pwede ituloy kasi nga naka-time tayo, no? So, ayun. So, just like kagaya ng sinabi ko kanina, kausapin ko na lang si Sir Bai, no, na hopefully mag-provide siya ng information sa likod. Pero hindi ko mapapromise na baka mag-agree siya. So, baka lang. Inform ko na lang kayo about doon. So, that's it and good luck sa exam niya.